Magandang araw sa inyo mga banateros. Eto na nga, mag-uusap na po tayo tungkol po sa resulta ng eleksyon. Nako. Ay nako. Alam nyo mga kababayan, meron tayong pasabog mamaya. Pasasabugin natin ng social media. Meron tayong balita sa inyo na dito nyo lang maririnig. Exclusive, ika nga. Alam nyo mga kababayan, eto nako. Ito lang mga kababayan. Gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Ako, ilang araw ko na nahimik sa social media. Hindi po tayo nag-video, hindi po tayo nagko-komento. Dahil ayoko po kasing magkomento ng galing sa emosyon o yung galit, ika nga, o yung frustration. I have to really think. Di ba? Kailangan natin na pairalin ang ating objectivity, ang ating pag-iisip patungkol po sa nangyaring eleksyon at kung sino-sino ang mga hudas. Nako! Nako! Ayoko na. Nako, baka mamaya, ingat-ingat. Pero unya, pag-usapan natin yan. Pero yung election muna, yung ano ba nangyari sa election? At atin pong kinumpuni yung mga data, yung mga reaksyon ng mga netizen. At atin po muna itong pinakinggan. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi tayo naggagawa ng video. Although ano po ako sa SMNI, nag-participate po ako dun sa halalan na coverage at pati sa Banateros, dahil nga po kailangan po natin yun. Although pahapyaw pa lang po yung ating banat doon. Antayin nyo yung etong banat na to. Magigimbala naman ang social media. Mahahati na naman. Naku po, bakit mahahati? Sabi nga, alam mo, ang buhay, ang tunay na ang katotohanan, ika nga, it's a double-edged sword. Yan po ang definisyon ng banal na kasulatan. Bakit double-edged sword yung ano? Kasi nga, dito mahahati yung mga damonyo at saka yung mga tunay na may pinaglalaban. At mahati rin dito yung mga panay pangako lang at sa totoo lang gusto lang maposisyon. Nako! Shit! At yung talagang gustong maayos ang sistema ng ating bayan. Ayan. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero abang-abang kayo hanggang dulo ito. Naku po, malupit po ito. Sinasabi ko sa inyo. Ay, abang-abang lang tayo dyan. Anyway, ito po muna pag-usapan natin itong mga kandidato na nanalo. Pero linawin ko lang po muna. Baka kasi i-misinterpret tayo ng ibang mga ulul dyan at sabihin, hindi kasi bitter lang kayo kasi natalo ang Duterte, yung ibang Duterte, natalo si Pastor Kibuloy na inyong kinakampanya. Hindi hindi. Sa totoo lang, hindi natalo. Una-una, kumbinsido ko na talagang merong malawakang dayaan na nangyari, pre-programming, ika nga. At hindi lamang po yun, meron po talagang kademonyohang ginawa itong lintik na gobyerno na ito. At pangalawa, kahit matalo, hindi ang natalo yung mga kandidato. Ang natalo yung mga botante. Bakit kanyo? Kasi itong mga kandidato, tuloy-tuloy lang ang buhay nito mga ito. Itong mga kandidato na ito, they have life outside of politics. They can live sabi nga, comfortable life. Kahit hindi po sila manalo. May mga trabaho mga abogado, marami ho. Ang talo tayo. Tayo mga botante na hindi naniwala at tayo mga botante na nagpalinlang sa propaganda. Tayo ang talo. Bakit? Kasi ang binoboto natin yung mamumuno sa atin . Ang binoboto natin ay yung aayos ng ating bansa at gagamit ng ating pera. Masakit to. Ako kaya nga alam mo, suggestion ko sa mga kababayan natin, magbayad po kasi tayo ng tax. Para ramdam natin pag may mga putang inang mga gobyerno nasa gobyerno na lumulustay nito. Ako hindi ako nabibiro kasi yan po ang aking kabilin-bilinan sa aking mga staff.
at aking mga abogado, siguraduhin nyo na tama ang binabayad at maayos tayo. We are para bagang hindi tayo nagfi-fail, 'di ba, sa pagbabayad ng tax. Siguraduhin niyo. And masakit sa akin pag nire-remind nila ako, share. Quarterly tayo ito bayad. Alam niyo kung bakit ko ginawang quarterly yun? Kasi pwede mong gawin ng one time, big time Quarterly to remind me that this fucking government is spending our money. Yan ang katotohanan. Aside from the income tax that we are paying, may mga tax pang nakasingit sa ating sahod, sa ating binabayaran sa gasolina, sa mga produkto. So masakit po talaga mga kababayan na ibigay itong tax natin, pinaghirapan natin, dugo at pawis, ibubulsa lang. Hindi lang po yun ibubulsa, ipamimigay pa sa tamad. Pasensya na, katotohanan po ito. Kasi marami dyan na sa totoo lang, umasa na sa ayuda. Hindi na nagtrabaho. Anyway, may ayuda naman kami. Di ba? Yan ang katotohanan. Nako, kaya nga alam nyo, every time, masakit po, kaya dapat po tayong magsalita. Pag meron pong mga government official na lumalapastangan, ika nga, sa tax ng bayan. Kaya ang talo dito talaga po ay hindi yung mga kandidato. Dahil yung mga kandidato, tuloy lang ang buhay niyan. Comfortable ang buhay niya mga yan. May mga trabaho yan. Ang tatamaan dito ay yung mga tayo yung mga ordinaryong Pilipino, tayong mga mamamayan na kinakaltasan ng tax at masakit sa atin yun. Tayo ang tatamaan. Bakit? Yung mga nilagay natin magnanakaw. Kung hindi man magnakaw, hindi iimik pag may nagnanakaw. Naintindihan na natin. Sige, sabihin na natin itong mga kandidato na nanalo. Hindi po sila magnanakaw. Pero ang problema ko, hindi sila umiimik pag ninanakawan na tayo. Anong tawag mo doon mga kababayan? Halimbawa lamang. Ito simpleng-simple. Meron tayong cellphone. Usong-uso ngayon yan. No? Yung may napanood ako, yung sa jeep, winarningan na siya ng driver. Sabi, yung cellphone mo, itago mo! May mga snatcher dito. Nagalit pa yung babae. Napanood ko to sa TikTok, nagalit pa yung babae dun sa sabi niya parang ba't ka nangingilam? Something like that, okay? Tapos yun na nga, biglang yung katabi niya pala na hindi mukhang snatcher kasi malusog Di ba usually mga snatcher payat, yung mga humuhumpak-humpak. Ito malusog So, biglang kinuha yung kanyang cellphone, tas iyak siya ng iyak. Alam mo, kunwari nangyari sa atin yun, may cellphone. Tapos meron tayong nakitang pulis. Sabihin mo, Mamang pulis! Kasi alam mo naman sa Pilipinas kahit hindi sila involved, sumisigaw siya, may nasusunog, hindi, sandali, bahay mo ba? Hindi, nakikisigaw lang. O kaya pag may binubugbog, asawa mo may binubugbog, hindi, nakikisigaw lang, bakit ba? O di ba, ganun lang. Halimbawa lamang, yung cellphone natin ang kinuha, di ba? Tapos sasabihin natin, Mamang pulis, yung cellphone ko, inis nuts! Sabi ng Mamang pulis. Tapos, ngayon, ano? Trabaho mo yan, di ba? Mas marunong ka pa sa akin. Sino nagsabi? Bilang gano'n ang hirit. Music clear, no? Sino nagsabing trabaho ko yan? Asan sa batas siya? May ebidensya ka? Halimbawa lang, gumanon yung pulis. Di ba magagalit tayo? Tama, mali. Magagalit tayo. Sasabihin natin, anak naman ng weteng tong pulis na to, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Napakagago, binabayaran natin ng tax, pero hindi nagtatrabaho. Abay, ganun din po pag merong mga politikong hindi umiimik sa pagnanakaw ng putang inang gobyernong na ito. Yeah, that's the truth. In a bigger scope. Yun sa baba. Di ba naiinis na tayo pag walang ginawa yung pulis? Tayo ay nanakawan or something. Pero ganun po ang ginagawa ng mga government official natin na supposedly they can say something. They have the power. People will listen to them even if sasabihin nila, hindi trabaho ng isang senador. Yes, it is not the job of the senators, but they have the voice. If they speak, somehow, pipick upin to ng media, ng taong bayan,
They have the voice. Aside from being a lawmaker, may boses sila. Kaya umaasa nga tayo di ba? Umaasa tayo na sana ho sila ay gumalaw, kumilos. Pag hindi ho sila gumalaw, it's just saying, hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Kasi marami ho dyan nagsasabi na hindi ho nila trabaho yan. Oo, hindi nila trabaho literal o direct na trabaho, but they can do something about it. Especially pag ikaw pinagkatiwalaan ng taong bayan. Ibig sabihin, if you are an elected official, it is your job somehow, even if you are just a lawmaker, is para marinig ng taong bayan. Plus, meron pa silang mandate, di ba, to oversee na yung mga batas ay nasusunod. They can call for an hearing. Kaya nga may hamon tayo sa mga naupong mga kandidato na pinaglaban natin. Yung tinatawag nating Duterte, which is tatlo lang naman po ang talagang pumasok sa Duterte. Walang iba kung hindi si Marcoleta, si Bongo at saka si Senator Bato. Alam ko, alam ko na alam ninyo sa inyong puso na nagkaroon ng dayaan. Do something about it. Umaasa kami sa inyo. We are not judging you. We are hoping na meron kayong gawin. Alam nyo ho yan. Kasi walang boboto kay Bato na Makabam Aquino. Walang boboto kay Bato na Pinklawan. Imposible ho yun. So anong ibig ko sabihin? Abay dapat nabitbit yung ibang mga kasama. Imposible na si Bato lang ang nanalo sa Duterte o si Bongo lang. Si Bongo kasi pwede pang masabi nating merong mga iilang non-political na iboboto siya, na ibang iboboto, hindi yung Duterte. Siguro maybe 10% ganun. Pero si Bato, abay galit na galit ang Pinklawan dyan. At mas lalong-lalo na kay Marcoleta. Alam mo naman si Marcoleta, yan ang bumana talaga sa 'di ba si ABS-CBN. May ano nga sa kanya, merong matatawag tayong operation against Marcoleta. Nakikita ko sa TikTok yan. Talagang galit na galit sila kay Marcoleta. Kung galit nila 7 kay Bato, kay Marcoleta 10 ang galit nila. So imposible ho. Yung nakuhang boto ni Marcoleta, imposibleng hindi makukuha ng iba ng mga kandidato ng Duterte. That's impossible. So anong ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Meron kasi, alam mo, upon watching all the news, meron niya ako nakita doon sabi doon kung siguro dikit yung laban, I mean less than 1 million ang mga sumunod after the 12, pwede pa siguro natin matanggap. Pero hindi hindi less than 1 million, more than 2 million, more than 3 million, yung mga kasunod na Duterte na. Napaka-imposible po. Actually, more than. Mga 5 to 10 million. Napaka-imposible na po nun. Kasi naglalabasan ngayon yung mga boto sa Mindanao. At sa boto sa Mindanao, pasok lahat ng Duterte. Visayas, ganun din. Pasok lahat ng Duterte. Kaya nga, siguro mas katanggap-tanggap kung 1 to 15 or at least 1 to 18, nandyan pumasok yung mga Duterte. Matatanggap natin 1,500,000, 2 million, max. Nandun yung Duterte, yung lamang nung 12. Hindi More than. We all know na merong hanky-panky na nangyari. Plus, mga kababayan, meron tayong ipapakita na ito'y mismong data po sa social media na hindi, sa ata ito I think it was GMA na naglabas po nito. Sorry. Pero ito'y official hindi to sigurado tayo kasi dinouble check natin to. Ito po'y official na galing po sa COMELEC na ito po yung nangyaring trend. Nasabi ko nga, naku po, halatang halata. I mean, ini-status ko to po sa Facebook. Kung maaari nyo pong puntahan sa Facebook, ini-status ko po ito. Dahil sabi ko pa nga, yan, buti pa ang COMELEC, merong black voting, Pero ang PDP, ewan.
Mamaya, pag-usapan natin yan sa PDP. Umanda kayo, mga taga-PDP. Umayos kayo, ha? Hindi po lahat ng dyan tolongges, ha? Meron lamang po mga tolongges na dapat matanggal na sa PDP. Oh, ayan. Ito po, oh. Mantakin mo, ha? Ito po yung kung bakit pa ganun, ha? Ibig sabihin po, yan yung oras, eh. Sa oras, talagang pare-pareho. Hindi nagbabago. Mantakin mo. Naintindihan ko kung lahat yan ay lamang po, sabihin na nating NCR lang. Pwede pa siguro. Pero napaka-imposible na sa oras, yung kanilang trend biglang tataas. Sabay-sabay bababa. Sabay-sabay tataas. Aba, pambihira. Diyan pa lang mga kababayan ay may malaking katarantaduhan na yan. 'Di ba? Diyan pa lang po ay meron na pong malaking kalokohan na naganap. Alam na alam mo, wait, sandali, pwede ba yan? Posible bang magkaroon ng ganyang klaseng pagboto? Talagang, alam mo yun, hindi nagbabago. Sana man lang may umangat, may bumaba, di ba? Kasi nandyan yung kulay eh. Ano ibig sabihin niyang kulay? Ito yung kulay yung sa kanan, yung senator's list. So sabay-sabay silang umangat, ibig sabihin pre-program. Sabay-sabay yung pag-angat nila eh. Sabay-sabay din yung pagbaba. Tapos aangat na naman. Sabay-sabay? Sa parehong oras? Isang malaking katarantad. Kung nakita mo ito, wala nang ibang paliwanag dito mga kababayan kung hindi ito ay pre-program. Pre-program po ito mga kababayan. Kitang-kita naman po natin. Okay sana kung merong konting umangat, bumaba ng konti. Siguro at this time, Mindanao ito. So, maaring bumaba dito yung mga alyansa o di kaya bumaba ang mga si Aquino at si Kiko Pangilinan. Imposible kasi. Nasabay-sabay yun. Ay, sinong ginago nyo? Diba, napaka-imposible yun ito. Ay, nako. Anyway, yun lang masasabi ko dito. Sabi ko nga, buti pa ang COMELEC organize ang voting. Ang PDP may kanya-kanyang nagdidesisyon. PDP, ready lang kayo. Unya-unya. Bigla ko nalang ipapasok yung ginawa ninyong katarantaduhan dyan. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.